Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. So tinatalakay pa rin natin yung mga bisyara, mga propesiya ng naunang mga propeta tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinatalakay natin yung mga nababanggit sa mga talata sa Biblia, pero ang mga ito lahat ay masasabi nating bakas na lang o posibleng bakas. Kasi wala na talaga yung original na Torah at Injil. Kaya pangatlo, isyaratu Taurat ila ma'lamin min ma'alimi mahajirir Rasul. Ang pagtukoy sa Torah tungkol sa mga palatandaan o description ng lugar kung saan maghihijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyarat ba'da nususit Taurati ila makani hijratir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ang ilang mga talata sa Biblia ay tumutukoy sa lugar kung saan lilikas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumutukoy sa Madina. At ito ay nandoon din sa Isaiah. So doon sa Isaiah 42:11, Litarfa'ul barriya mudunaha sautaha. Yung mga disyerto daw at ang mga mudon nito, yung mga bayan nito ay mag-aangat, magtataas ng kanilang boses. Kumbaga sila ay parang aawit o kaya ay magsasalita ng malakas. Kaya marapat na kumbaga yung resulta nito, ang mga bayan na kung saan nanahan ang angkan ni Kedar ay magsaya. Dahil dito sa paglitaw ng tunog na ito na mapupuno nito ang mga disyerto at ang mga bayan, ang mga bundok, mga tuktok ng bundok ng Sila ay, kumbaga, lalaganap din dito yung tunog na yon sa mga disyerto, na magsisimula sa mga disyerto upang magparangal sa kanilang Panginoon. Dito. So, si Kedar, isa sa mga anak ni Ismail alayhis salam, at yung Sila o yung Sale na sinasabi rito, yung Sale, Sila yung pagkaka-transliterate, pero ito yung nababanggit sa New International Version. Pero sa Arabic, ito yung Sale. Ang Sale, Jabalu Sila fil Madinatil Munawwara. Yung Sila na ito, kilala ito na kabundukan o bundok doon sa Madina. Sila. So kung merong Uhud at iba pang mga bundok na kilala doon, yung Tur, ito yung isa sa mga kilalang bundok doon, yung Sila. Wataramnum wal hitaf dalikal adanu alladhi kana la yazalu yashukku ajwasul kada kulla yawmin kamsa marrat. Yung tarannum at yung hitaf na tinutukoy dito, yung tunog na maririnig kahit sa mga disyerto at sa mga bayan at sa ibabaw ng mga bundok, ito raw yung adan na maririnig ng 5 beses araw-araw para sa 5 sala. Wadhalika at-takbiru at-tahmidu fil a'yadi wa fi atrafin nihai wa ana'il layli kana tahtufu bihil afwahu at-tahira min ahli al-madinati at-tayyibah ar-rabidatu bijanibi Sila. So bukod doon sa adan, syempre ito rin yung takbir at tahmid na ginagawa sa Eid, na ginagawa sa araw at gabi, na lumalabas mula sa mga dalisay ng mga bibig ng mga taga-Madina, na siyang lungsod na kumbaga dalisay, at ito nga ay maririnig hanggang sa mga kabundukan ng Sila o sa gilid ng bundok ng Sila sa Madina. Sumunod, isyaratu Taurati ila umurin
jarrat ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pagtukoy sa Torah tungkol sa ilang mga bagay na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعد ما يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم. So nababanggit din sa lumang tipan yung ilan sa mga mangyayari sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففي سفر حبقوق الإصحاح الثالث فقرة 3 إلى 6. So doon sa Habakuk uli sa chapter 3 nito. Sasabi, Allahu ja'a min timani wal kuddusu min jibali faran. Si Allah daw, ang Panginoon, siya raw ay kumbaga nanggagaling mula sa timan, at ang Kudus, ang banal na, wala pa tinukoy dito kung sino itong Kudus na tinutukoy dito, at ang banal ay manggagaling sa kabundukan ng Paran. Silahu jalalahu gattas samawati wal ard, na ang karangalan o pagpaparangal ay bumalot sa kalangitan at lupa. Imtalaat min tasbihihi, at napuno ang mga ito, ang kalangitan at lupa, ng pagluwalhati kay Allah. Wa kana al-ma'anu kan-nur, at yung ano ba itong tinangal natin itong translation. Yung ma'an dito, yung karangalan daw na ito ay parang liwanag. Lahu min yadihi shi'a, at ito ay magkakaroon ng mga sinag. Wa hunaka istanarat kudratuhu, at mula roon ay kumaga nagliwanag ang kanyang kapangyarihan. Kaddamuhu dahabal waba, mula sa kanyang kamay ay lalabas ang sinag ng pagdakila kay Allah. Wa hunaka istanarat kudratuhu, at mula roon ay magliliwanag ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang paa ay mag-aalis ng mga sakit. Wa inda rijlayhi karajatil hama, at sa kanyang dalawang paa ay mawawala ang mga sakit. Same din. Waqafa waqasu al-ard, na kung saan daw siya tatayo ay mayayanig ang lupa. Waqafa waqasal ard, nadara farajafatal umam. So siya raw ay titingin dito, at ang mga umma ay mayayanig din. Ang mga nasyon ay mayayanig din. Wadukkatil jibalu ad-dahriyah, at ang mga bundok daw ay mapapatag. Wa khasafat akamul kadam, at ang mga burol daw ay guguho. So lahat ng ito doon sa Habakuk. ففي هذه البشارة إخبار بالنصر العظيم الذي جازه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. So narito raw ang propesiya ng pagpapabatid sa pagtatagumpay, dakilang tagumpay na makakamit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama. Wa ikhbaru bi intishari da'watihi fi shatta bika'il ard, at pagpapabatid ng paglaganap ng kanyang da'wa sa buong kalupaan. Wa bi anna al-jibal ad-dahriyya wa hiya duwal al-kawiyya dat al-majd al-qadim sataduk, na dahil nga sa kanyang kapangyarihan, nung tinutukoy doon, siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa konteksto dito na tinatalakay natin, mapapatag o kumbaga guguho ang mga bundok, ang kabundukan, at ito'y kumakatawan sa mga makapangyarihan na mga bansa o nasyon o imperyo na natalo ng mga Muslim. Wa kamal kadam wa hiya duwal al-aqallu sa taksaf. At yung mga burol, kumakatawan ito sa mga mas mahihinang mga nasyon na matatalo rin ng mga Muslim. Wa qad tahaqqaqa dhalika kulluhu, at lahat ng ito ay nagkatotoo. Wa asyarat hadihil bisyaratu ila amrayni yudrikuhuma man kana aliman bisirati rasuli sallallahu alaihi wasallama wa akhbarihi. At ang lahat ng mga ito ay natupad
At ito'y nalalaman ng sino man na mayroong kaalaman sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nalalaman natin, natalo ng mga Muslim ang Persya, ang Byzantine at ang iba pang mga nasyon noong unang panahon. Lahat ng ito ay natalo nila. So yun din, meron din nababanggit nga dito na dalawang bagay na nangyari sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limaani kad nuri lahu min yadihi wa dihabul waba min kadamihi. So nangyari daw yung liwanag na manggagaling sa kanyang mga kamay at yung pag-alis ng peste, yung plague, yung waba na tinatukoy dito. Naalis ito dahil sa paglakad ng propeta na ito. Wa khurujul hama min inderjlayhi. At ang pagkawala ng sakit dahil sa kanyang paglakad. O kumbaga nung dumating siya, nawala yung mga sakit na yon. So yung al-lumaan wan nurul ladhi sya'a min yadihi. So ang kahulugan nitong sinabi na ito doon sa Habakuk. Yaqulun nas wa kana lum'an kan nur lahu min yadihi wa syi'a'u wa hunaka istanarat kudratuhu. Nang kanyang karangalan daw ay katulad ng liwanag at ang mga sinag nito ay lilitaw mula sa kanyang mga kamay na kung saan ay nakakubli ang kanyang karangalan o kanyang kapangyarihan. Thumma yaqul waqasal ardu nadar farajafatul umam. At tumayo raw ang propeta na ito, tumigil ang propeta na ito o ang tao na ito, at nayanig ang lupa, at nang siya ay tumingin, nayanig ang mga nasyon. Walladhi yabdu li anna hadan nas yatahaddatu an hadithati bi'ayniha. Sasabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar, ang pagkakaunawa niya rito ay ang mga nangyari ayon sa kung paano ito nangyari ito. Kung paano ito nangyari ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya ma waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam fi Ghazwatil Khandaq. So maaaring ang tinutukoy dito yung Ghazwatul Khandaq. Yung nagtulong-tulong ang Quraysh at ang maraming mga tribo ng mga Arabo, pinaligiran nila ang Madina. And ma'ajasat sakratus sahaba at na'a hafrul khandaq. Na ito nga yung yung digmaan na yung mga sahaba raw napigilan sila ng isang malaking bato doon sa hinuhukay nila na trench. Malaking bato na hindi nila maalis. Faja'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fadarabaha darbatan azimatan askatat thuluthaha. At dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinalo niya raw yung bato na iyon at ito nga ay nabasag. At mula raw sa bato na ito, wa kharaja minha nurun fakabbara Rasul sallallahu alaihi wasallam fakabbara ashabuhu. So ito raw ibinasag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nahati ito at ang humiwalay yung 1/3 nito mula dun sa bato, nagtakbir si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganoon din ang kanyang mga sahaba. Thumma thaniyatu fathalitha. Hanggang sa inulit ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangalawang ulit at tatlong ulit, yung kada pukpok niya kumbaga ay merong humihiwalay na 1/3 na bahagi ng bato na ito. Pero meron din bang paliwanag ko, kad akbar Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a bin nuril awwal kusur Syam wa bin nuril thani kusur Faris wa bin nuril thali abwabu San'a. So ito iniulat ito sa Fathul Bari. Singa, doon sa una raw na liwanag, ang nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga palasyo sa Syria.
sa yung mga palasyo ng mga Romano. Ito. Yung pangalawang liwanag na nakita niya, yung mga palasyo sa Persia. At yung pangatlo, yung mga lagusan papasok ng Sanaa. Yung Sanaa na tinutukoy dito yung Yemen. Na lahat ng mga ito ay nasakop ng mga Muslim. So meron ding isang hadith, yun nga sa Fathul Bari inulat, pero inulat din ito ni na Imam Ahmad at Imam An-Nasai. Iniulat ni Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, lamma kana hina amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaq, nang inutusan daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghukay ng khandaq, yung trench. Aradat lana fi ba'dil khandaqi sakratun la takhudu fiha al-maawil. So meron daw bato doon na hindi nila kayang basagin. Aradat lana fi ba'dil khandaqi sakratun la takhudu fiha al-maawil fashtakayna dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. At sinumbong namin ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a fa'akhadal ma'qul, at dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinuha niya yung yung ma'qul, yung piko o yung asarol. Faqala bismillah, sabi niya bismillah at pinukpok niya ito. Fadaraba darbatan fakassara thuluthaha. Do sa una niyang pukpok, may 1/3 ng malaking bato na ito na humiwalay. Waqala Allahu Akbar, u'tiyat mafatih Syam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang humiwalay ito, at nga sa ibang ulat nga merong liwanag, sabi niya, Allahu Akbar, ibinigay na sa inyo ang mga pinto, ibinigay na sa inyo mga susi ng Syria. Wallahu inni laubsiru kusuraha alhamar as-sa'a. Alhamar as-sa'a. Sumpa kay Allah, nakikita ko ang mga palasyo nito na pula. Wallahi inni laubsiru kusuraha alhamar as-sa'ata. Sumpa kay Allah, tunay na nakikita ko ngayon ang mga pula na mga kastilyo doon, o pula ng mga palasyo doon. Thumma daraba thaniya faquti'a faqata'a thalith al-akhar, at sa pangalawang pagpukpok niya humiwalay yung isa pang 1/3 uli. Sabi niya, faqala Allahu Akbar, utitu pala ito, hindi utiyat. Utitu mafatihi Faris, ibinigay sa akin ng mga susi ng Persya. Wallahi inni laubsiru kasral madaini abyad. Sumpa kay Allah, nakikita ko ang mga puti na mga palasyo doon sa Persya. So may kinalaman din pala ito dun sa yung natalakay natin nung nakaraan. Yung tungkol doon sa pula at puti. Naalala niyo yun, yung hadith na yun. So yung pula ay kumakatawan sa Byzantine, sa Roman Empire, at yung puti naman ay kumakatawan nga sa mga Persian. Faqala Allahu Akbar, utitu mafatih al-Yaman. So doon sa pangatlo, waqala bismillah faqata'a bakiyat al-hajar. Doon sa pangatlo sinabi niya bismillah at pinukpok niya yung natitirang bahagi ng bato. Sabi niya Allahu Akbar, utitu mafatih al-Yaman, ibinigay sa akin ng mga susi ng Yemen. Wallahi inni la ubsiru abwab as-san'a min makani hada as-sa'ata. So pa kay Allah, nakikita ko mga lagusan ng Sanaa mula sa lugar kong ito, mula sa pwesto ko na ito ngayon. So nakikita siya mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniulat ni Imam At-Tabarani, fadaraba as-sakhrata wa baraka minha barkatan fakabbara wa kabbara al-muslimun. So ito yung ulat na sinasabi ko na nakahiwalay na ulat na lumitaw yung liwanag. So pinukpok daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bato at may lumitaw dito na bark. Yung bark dito parang kidlat. Ganun yung liwanag na nakita niya. O kislap. Wa fihi innal barkatal ula adaat laha kusurus Syam. Na doon daw sa unang kidlat
ay nagliwanag at lumitaw doon yung kumbaga lumiwanag at na ilawan ang mga palasyo sa Syria. Fa-akhbarani Jibril anna ummati dahiratun alihim. At ipinabatid daw ni Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa inulat ni Imam At-Tabarani, na ipinabatid sa kanya ni Jibril alayhi salam na mangingibabaw ang mga Muslim sa mga Romano. So ito ay kabilang din sa mga kumbaga mga propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkatotoo. Sa panghuli ngayong gabi inshallah, sinasabi ni Sheikh rahimahullah, ta'ammalin nass alladhi awradnaha marratan ukhra. So pag-isipan daw natin sa pangalawang pagkakataon yung mga nabanggit na ito. Lam'ani kan-nuri lahu min yadihi wa shi'a. Na meron daw liwanag na manggagaling sa kanyang mga kamay, na mayroong mga sinag na katulad ng araw. O hunaka istanarat kodratuhu, at mula doon ay lilitaw yung kanyang kapangyarihan na dating nakakubli. Waqafa waqasal ardu nadar. Nang siya ay tumayo, nayinig ang lupa at siya ay tumingin. Ibig sabihin meron siyang nakita. So ganito mismo yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mula sa kanyang kamay o sa ginawa ng kanyang kamay ay merong liwanag na nanggaling doon sa bato na binasag niya. At kumbaga nagliwanag mula roon ang kanyang kapangyarihan na mangingibabaw sa Persia, sa Syria at sa Yemen. At doon sa kanyang kinatatayuan ay nayanig ang lupa. Hindi lang yung lupa na kung saan naroon yung bato kaya nabasag yung bato, pati yung kalupaan ng mundo. At nakita niya ang mga makakamit ng mga Muslim sa mga darating na panahon. Wa ta'ammal fil ahadith allati awradnaha alaysat hadhihi alwaqi'atu ta'wilu litilka albishara. So lahat ng ito, alhamdulillah, yung mga hadith na nabanggit ay pagpapatotoo ng kung ano yung nababanggit na bishara doon nga sa Habakuk, doon sa Lumang Tipan. Alhamdulillah. So itong mga bagay na ito, kumbaga, furo na ito ng akida. Hindi siya pangunahin na akida natin, pero ito? Sanga. Pero mainam na malaman. Kung hindi natin ito alam, walang problema. So ito yung mga bagay-bagay na kahit hindi mo alam, walang problema, hindi ka nagkakasala. Pero mayroong mga bagay-bagay nga na marapat na malalaman ng mga Muslim. Bawa tauhid, arkanul iman, arkanul Islam. Pero yung mga bagay na ito, hindi siya pangunahin sa akida, pero mainam din na malaman natin. Alhamdulillah. Kasi sa pamagitan ng mga ito, inshallah, titibay o mas tatatag ang ating pananampalataya dahil nakikita natin ang pagkakatupad ng mga katotohanan na ito na tinutukoy nga dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala nang iba, alhamdulillah. Although yun nga, diba, sabihin ng kuffar, diba? Kala ko ba hindi totoo yung Bible? Ba't naniniwala kayo na si Muhammad, yung sinasabi dyan sa mga verse na yan? Yun nga, hindi naman ito yung pangunahin nga nating mga batayan. Pero ito ay maaring bakas. Kaya natin ito pinag-aaralan. Ngayon, kung sasabihin nila, hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinutukoy dito, di bahala sila. Sa inyo na yan. Solohin nyo yan. Kainin nyo, saksak nyo sa baga nyo, yung mga bersikulo na yan na kayo nga ang tinutukoy dyan at hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maapektuhan ng ating relihiyon. Hindi natin kailangan makipagdebate. Hindi natin kailangan makipagtalo sa kanila na lahat ng iyon. Pero mainam na malaman din ang mga bagay na ito, inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. So, yung sunod na matatalakay natin, yung tinutukoy din sa aya na ito, sa aya, yung talata na ito, yung tungkol naman dun sa sakit na mawawala sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So, tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.